Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yo! Topa Show! Magandang good morning po sa inyo lahat itong umagang ito. Doc Che Lejano. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, nawala rito dahil may isang kaso. Hindi po niya kaso, siya po ang abogado. Nandito po tayo sa Extension Topacio ng papanood sa Leo 23, Signal 24, TV Plus 27, GMA Afford Box 25. Tama yun, binasa ko lang. Bahala na si Bam. Baka si Bam nagkamali, hindi ako. Okay! Ang nais ko munang gawin para sa inyo pa ay ako po kasi alam nyo naman nagpe-prepare ako for the show simula pa rin ng mga 6:30 ng umaga para maipabahagi ko sa inyo ang pinaka-latest, pinaka-mainit at pinaka-importante mga bagay-bagay na actually kulang isang oras sa show ko. And dito sa Yes Yes Show. So, ang nangyari po ay tama-tama nandyan lang ako sa labas at ako'y nagpipipitik laang. Biglang lumabas doon sa aking mga chat group na mayroong bagong development na magagalit yung iba na may saksakan ng tuwa. Ang nakakatuwa ay bagong development ito, ang masama ay galing po ito sa China. Alam nyo naman, daming galit na galit sa China inis na inis. And of course, before everything, nais kong batiin ang aking bagong kaibigan na nakilala ko sa birthday ni Ka Freddy Aguilar na si Liana Weber. Kasi po ay German-Pilipina, parang si Julia Montes. Medyo hawig din po, pero yung ipin niya totoo. Ayun pa nung inalaska ko si Julia Montes. Hindi naman napansin, lumaki yung panga niya rin sa ibabaw kasi nung pagawa yata ng porcelain yata yung buong ibabaw nung anak na tinapa. May hirap minsan nagpapauto na gaganda ka, maganda ka. Pagkatapos mumukha ka naman donkey. Ewan ko ba? Bagay, maganda pa rin naman Problema lang nga sa mga foreigner na ganyan. Gaya naman Kastila, mga German, lumulobo po yan pag tumatanda. Yun lang ang problema. Kaya ako'y mahilig sa medyo slim na payat Napagaling po ng singer niyan, si Liana Weber, because of the fact that she was the semi-finalist dyan po sa Tawag ng Tanghalan. Well, that being said, sino ba mga bungad natin dito? Mga bungad natin na masigasig. Yes Yes Yo na, Romantic Moon, Leo, Stone Trooper, LMX Red Maple Leaf, Leo, Ador Cortez, ang Kalumpit Bulacan, Virgilio BG Villanueva, LG Vergeniones, Prime Reeves, YVR, Romantic Moon, Mark Anthony Perez, Iki the Janet, yung mga nauna dyan. Tapos Albival, Bessie Alcira, Juliet, Christian Carlo Villarasa, and Boy Martinez. Hello sa inyong lahat. Okay, yung graphics ko nga, yun sa baterya. Yung panibagong Beta Bolt na magugulat kayo sapagkat nung nakita ko hindi pwedeng hindi ko i-report kasi nakakagulat. Hello, Syra Toles, 888-777. Saan yung graphics? Yan! Tingnan nyo po mabuti kung ano nakasulat. Beta Volt, yan po yung kumpanya. Ano po ang nakasulat sa lower left? Lifetime 50 years. Anak ng tinapa. Minsan nyo lang i-charge yan, linti ang bateryang yan. 50 taon nyo gagamitin na walang recharging. Ganyan kalupit po yan. Kalupit, hindi kalumpit. Yung kalumpit, yung isa ating listener yan sino mo yung taga-kalumpit? Ayan, si Ador. Hindi kalumpit malupit. Virginia Sabit. Sabit tayo dyan. Ang dami nyo pong mga awards na sinasabi nyo sa akin. Sana ipakita nyo po sa akin. Mga awards? Hindi. Yung mamasapan, yung sinasabi natin mga award. Kasi nga, nag-best original song. Si Ferdy, nakadalawa na yan. Na-best original song. Siya nag-compose, siya nag-arrange, siya rin ang kumanta. Alam nyo naman, all of the above tong si Ferdy Topacio Hindi lang pang-sports, pang-pamilya rin. Hindi po ba? Ilang taon kailangan i-recharge? Walang recharging. Charge it once, 50 years nyo po gagamitin. Ang diferensya po dyan sa baterya nga kasi, hindi ba nagli-lithium tayo? Ang ginagamit nila, nickel isotope, nickel 63. So, at ang nangyayari po dyan, nagde-degrade po. Normally kasi, to produce energy, ang nangyayari po ay yung ginagawa po natin na ngayon ay fusion.
dapat na yung fusion yon will release energy. Pero yung mga nuclear reactor, dahil nga po dun sa radiation na nagde-degrade, nagpo-produce din po ng heat na nagpo-produce po ng electricity para sa atin. Ito po, habang nagde-degrade, nagpo-produce ng electricity. Ang diferensya, hindi po delikado. Kasi habang unti-unti in the span of 50, maliit lang po yung baterya yan, parang 25. Parang 25 lang. So, yung unti-unting pag-degrade po ng nickel-63 takes 50 years. And habang nagde-degrade, nagpo-produce po ng electricity. In that case, yung ganyang kaliit, 3 volts. In order to increase the voltage, patong-patong lang naman yan. Isi-series nyo lang yan eh. So, 3 volts magiging 6 volts. 3 volts magiging 9 volts. Di po ba? Yung normal na battery natin na kung tumagal na sa akin ng mga 1 buwan, papasalamat na ako. Yung pinakamahal na nga yun eh. Pag ginamit nyo po yun, 1.5 volts lang po ang napoproduce nun. Tapos, ang ginagamit mong material, highly polluting pa. Ito, ang nangyayari, pag nag-degrade, wala na talagang sustansya. Di ba? Yung kanyang power dyan po sa nickel-63. So, pag naubos na yung 63, hindi pwedeng dagdagan. Kasi, siyempre, paborito natin, 69. So, hindi pwedeng gawin nickel-69 yan. Nickel-63 lang. Ngayon, yung nickel-63, pag naubos po yung mga protons niya, habang nagde-degrade siya, mawawala na rin yung power. Pero, you can just imagine kung ano ang usage. Anak ng tinapa. Kung meron kang drone, pwede mong iwanan yung drone mo na lumilipad for 50 years. No? Yun ang nakakatawa dyan. Pero assuming 3 volts lang yun. Siyempre, hindi naman 3 volts lang yung drone mo. Pero may maliliit na drone. Pwede tayong magpalipad, pwede tayong paandar ng kotse, depende sa dami ng baterya. Pero syempre, alam nyo naman, 40 to 60% ng cost ng mga electric vehicles ay actually baterya. Hindi pa natin alam kung magkano magagastusin natin yan. Kasi imagine, gagamitin mo na 50 taon, ganyan lang kaliit na baterya. Hindi po ba napakaganda? Let's give credit where credit is due. Ang nangyayari po kasi ay hinaharang ng Amerika ang China dahil nga ayaw nilang malagpasan sila. Ano na ginawa ng China? Sige, harangin nyo kami. Dito na lang kami sa loob. Sino ba may kasalanan kaya na mayagpag ang China? Amerika din. Napakatakaw kasi at napakasakim na gusto nilang makuha yung market ng China na 1-point-something billion people. Okay? Yung 1-point-something billion people na market, pwede mong bentahan yun kaya malaki kita. So, pinapasok sa World Trade Organization. Yun ang tinitingnan ng Amerika, yung kikitain nila. Ang China naman, nung pumasok at pumayag kay Nixon na maging miyembro sila ng World Trade Organization, ay may access sila sa kapital at markets all over the world. 1 billion lang sila. Ang mundo nun, 5 billion. So, mas malaki yung market na makukuha nila kaysa yung makukuhang market ng Amerika. So, bigger win, ang win-win nga, pero bigger win ang China compared to the US. However, the second part is, ang kontrata kasi sa China para makapasok ka, i-share mo yung technology mo sa China. Hindi ka naman pinipilit eh. Gusto mo maging market ng China? Share ka. Sharing. Sharing is caring. I-share namin yung market, nakikita ka ng bilyon, i-share mo yung technology mo, nakikita ka rin ng bilyon. So, bilyon sa bilyon, okay lang yon. Kaya lang, nung medyo nakita ng Amerika, natatanga-tanga nga sila, nakala nila, maloloko nila yung mga chick. Ang nangyari, sila pa naloko. Kinuha yung teknolohiya. Ngayon, ang sinasabi ng Amerika, ninakaw daw yung teknolohiya ng mga kumpanyang Amerikano. Hindi nga hindi ka makakapasok kung hindi ka papayag na mag-share ng technology. Kahit Tesla, nung pumasok doon, kasi nga malaki yung market, gusto niya yung market. Gusto rin niya magpagawa doon. Alam ba nangyayari? Ang Apple, hindi nila sinishare yung ibang technology. Pero, nung pumasok sila sa China, wala silang choice. In order to increase sales in the billions of units, pumasok sila sa China. Pero binigay nila essentially yung kanilang technology. Hindi naman technology company po ang Apple eh. It's a design company. Yung itsura nila ang kanilang marketing proposition para sa tao. That is their also positioning na mamahalan namin ito when actually wala pang $10 po ang bawat cellphone kung gagawin sa China. Ganyan po kalaki kinikita ng mga cellphone companies. Wala pang $10 ang laman. Kasi ang mahal po is research and development. Kagaya po ng baterya yan. Yung research and development po ang mahal dyan. Kasi hinaharang nila ang China na wag gumawa ng chip. Ano ginawa ng China? Di kami gagawa sarili namin chip. Ang estimate nila mga 20-25 years bago makahabol. Ang nangyari, within 3 to 4 years makakahabol na raw ang China.
kasi nga, binigyan nila ng pagkakataon para kumita ng pagkalaki-laki because the world's manufacturer is China because of the cheap labor. Ang planning ng China is minimum 50 years. Ganyan po magplano. Ang planning ng Amerika, the next cycle para kung kailan sila kikita. Ganong kababaw ang planning ng mga Amerikano. Ang planning ng mga puti. Ang planning ng mga singkit, iba. 50 taon yan. So ano nangyari? Pati yung plano nila na isubvert yung educational institution sa Amerika, 50 years yan. Nagsimula yan nung 70s, 80s. Ano na ngayon? 2020. Sakto. Ano nagiging resulta? Nakikita nyo, nangingibabaw yung mga trans, nangingibabaw yung mga bakla, nangingibabaw yung mga tibo. At ang sinasabi nila, kahit sila ay very small minority, sila ang dapat mamayagpag. They are discriminated against daw. Kaya dapat, you have to discriminate against 99% of the population para lang mangibabaw at mamayagpag yung 1% of the population. And you call yourself a democracy. The only thing I can call you is stupid. That's my actual assessment. Stupid ka eh. Pinabayaan mo sila mamayagpag eh. O ano nangyari sa society mo ngayon? Para kang tanga. Okay? And what is also related to that? Okay, so nakita na natin yung baterya. Pagkatapos, napakalaki ng market. So maganda yung populasyon. Ang susunod na ipapakita ko naman sa inyo ay related din sa Pilipinas, one way or the other. Labas nga yung graphics ko, yung mga numero-numero na nandun yung maraming countries. Okay? Essentially, pag nakita ninyo, sabihin ko sa inyo, actually, hindi nakasulat dyan kung ano yung graphic. Okay, nakita niyo yan, ano? South Korea, upper left, Nigeria, lower right. South Korea, 86%, Nigeria, 19%. Ang Pilipinas po, nasa second column, it's right there in the middle, under Nepal. Ang Nepal, 57, ang Philippines, 56. Ano po yung mga data na yan? That data is actually the decline, yung pagbagsak ng fertility rate ng buong mundo. Yan po mga bansang yan, bumabagsak yung fertility rate nila. Ang titingnan nyo po dyan, indicative, is dapat above 50%. Ang ibig sabihin po nun, na nare-replace nyo at least yung populasyon ninyo. Saan ang Pilipinas? 56% decline. Mas mataas ang numero, mas mababa ang fertility rate. So, yung pagdating sa France, 49. Halos nagre-replace lang yung population mo. Yung mga nanganganak, nare-replace yung mga namamatay. Okay? So, ang nangyari dyan, from France all the way down to Nigeria, nag-i-increase yung population or stagnant in the case of France and Argentina. Pero pagdating mo sa Kenya, medyo 6% na ang kulang nila para ma-replace yung population. Ang makikita nyo rito na nakakatakot, yung South Korea, taka yung Thailand, Japan, tsaka Brazil. Yung Brazil, one of the most populous countries. China, one of the most populous countries. Ang indication po rito, dahil dyan sa South Korea na 86% decline in fertility, mauubos na mga South Korean sa mundo. Ang diferensya lang, magre-reflect po yun if their productivity does not decrease in terms of economic activity, yung per capita income nila tataas, standard of living tataas, and which in the end will become inflationary na magiging saksakan na ng kamahalan ng mga bagay-bagay kung pupunta kayo sa South Korea o titira kayo ron. 86%. So 14% lang ang pinapanganak for every 100 individuals. So mauubos yung populasyon nila. Gagaya rin na nangyayari sa Japan. 77% lang, oh. So, bali 23% lamang ang pinapanganak versus 100 na namamatay. So, mauubos na sila. Yun ang problema. So, tingnan nyo na lang po, ang Pilipinas, 56. Mas konti na po ang pinapanganak na Pinoy kesa sa mga namamatay. Oh, yun ang nakakatuwa. Oh, nakakatuwa para sa ibang tao, naubos ng Pilipinas. Sus, Ginoo, Mariosep. At kung maalala nyo po, na-report ko na po yan, di po ba? Na ang ating populasyon ay saksakan ng bagal ang ating pagtaas, nagwawala ngayon yung mga tao na sabi tayo overpopulated daw. Na ating mga serbisyo ay kulang-kulang. Okay, granted. Kaya lang, ang nakita naman nila rito, hinggil po dyan, ay yung pag-increase daw ng teen pregnancies. Ang sa akin, ang tingin ko dyan ay nagiging positive pa nga yung pagdami ng teen pregnancies. Because at least, merong nagiging pregnant at merong ipinapanganak na nagre-replace po dito sa ating mundo, dito sa atin sa Pilipinas. Ang nangyayari kasi nga, itong mga teen pregnancies, kinatatakutan nila. Ano po ba ang nangyari? According to the POPCOM, sa Commission on Population and Development, ang nickname nila ay POPCOM. Okay? Ang nangyari po,
nag-decrease na po yung dami ng mga teenager na nabubuntis at nanganganak. Kaya lang, yun yung panahon ng COVID. Nung natapos yung COVID, itong 2023, nag-increase ng 35%. One-third more. 35.13% ang mas marami na nabuntis na teenager compared to 2022. Okay? So 2023, tumaas na, dumami. Okay? Pero, in comparison to the total number of women who got pregnant, maliit lang yung number na yan. 0.22%. Wala pang one half of 1% eh. 0.22% lang. Pero, ano ang masama ron? Okay? 19 and below, bumaba na ng 8% from 2017 to 2021 ang birth rate ng mga teenage pregnancies, 19 and below. So, 19 years old and under, only 8% ang annual decrease. Nagdi-decrease ha? Hindi po nag-increase, nag-decrease. Kaya lang, simula po last year, nag-increase ng 10% ang teen pregnancies. In other words, bumaba nung panahon ng COVID, tumaas after COVID. In other words, just for the sake of illustration, 411 babies are born to teen mothers in 2022 every single day. 400 Pilipino ang ipinapanganak sa teenage na pregnant noong 2022. And what happens is, 95% of these teenage pregnancies are actually unwed mothers. Okay? So, walang kasal-kasalan, 95% po hindi kasal, 95% po ang mga nanganganak na walang asawa. Okay? Tapos, high risk daw ito dahil nga teenager eh. Hindi niya alam ang gagawin niya, tinatago pa niya. Yun ang nagiging problema. Ang danger po ay disease, complications, and death of the mother. Not just the mother, including the baby. Okay? So, gumawa daw sila ng House Bill 8910. Ganda nga nung numero, no? 8910 eh. Kaya 8910. House Bill 8910. Hindi mo makakalimutan. House Bill 8910. Ang cost kasi raw, ang gastos ng Pilipinas na papunta dyan po sa mga nabubuntis na teenager, umaabot po ng 33 billion taon-taon. 33 billion pesos ang ginagastos ng Pilipinas dahil nabubuntis sa mga teenager. Siyempre, yung healthcare system po natin ang sumasalo niyan. Ang hindi ko naman gusto rito ay nakikialam. Ito, wala akong pakialam. Ano? Alam niyo naman, ganyan ako eh. Nakikialam ang simbahan. Ayaw nilang bigyan ng birth control, ayaw nilang bigyan ng sex education ng mga kabataan para malaman kung ano ginagawa nila. Nagiging source po ng ating kabataan ay haka-haka at opinyon na walang batayan sa siyensya. Kaya kung walang batayan sa siyensya, ay siyensya na lang tayo na dadami at hindi mapipigil ang teenage pregnancy. Di po ba? Kasi meron naman paraan eh. Wala naman nabubuntis sa pisngi, hindi po ba? Tsaka sa lalamunan. Nabubuntis, ibang lugar yun. Okay? So, ang storya po natin dyan, supposedly, yung House Bill 8910, magkakaroon daw Adolescent Pregnancy Prevention Interagency Council. Anak ng tinapa, council na naman. Hindi na lang natin i-propagate ang sex education sa ating kabataan. Hindi na lang natin i-propagate ang actual ease of acquiring birth control methodology. Hindi rin ako masyadong pabor dyan sa IUD kasi that involves penetration. Mas okay pa, pabayaan nyo lang, kung penetration na lang hindi naman delikado. Mas delikado pa kasi may mga incidences of perforation ng IUD eh. Mas maganda pa yung condom, ipagkakalat na lang natin. Huwag na rin natin gamitin yung female condom. Gamitin na lang natin yung condom yung mga lalaki. Or turuan natin, marami pong paraan para hindi mabuntis. Not the least of which, kalokohan po yung mga pinagsasasabit, nakikita nyo na pinopropagate ang ibang tao tungkol po sa rhythm method. Mali po yung rhythm method na ina-advocate ng ibang mga tao. Ako dinediretso ko na yan. Oh. Ngayon, if you do it correctly at hindi nagsisinungaling yung partner ninyong babae, ang babae lang po nakakaalam kung kailan siya fertile o hindi. Hindi malalaman ng lalaki. Unless, kagaya kung marunong ka, babantayan mo yung cycle talaga. Kasi ang ibig sabihin niya, babantayan mo yung shortest and longest cycle. Yun lang nga, ang problema medyo matagal. Kasi babawasan mo eh. Pregnancy, fertility does not occur because you
menstruate. No. Menstruation is the result of a non-pregnancy. Oh, yeah. Okay? So, ang basis mo dapat is you count from the moment you menstruate going backwards. So, maraming mali po dyan. Anyway, pwede natin maklarify yan, pero that's for another program kasi nga medyo mahaba ang usapan po dyan. Actually, pwede mag-lecture dyan Kaya nga natutulak na naman ako na simulan ko na yung aking TikTok pagdating dyan. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Ayun. Tagal bago pumitik. Anyway, nandito na po yung Session Topacio nagbabalik at nandito tayo sa bahagi ng programa Tinagurian! Pakita mo, tweet mo, uy. Okay, simulan natin ang ating mag-tweet dito sa ating YouTube. Natatawa ako kasi pumasok ka, ganda raw ni Haya. Haya po kasi yung pangalan ni Leanne Weber. Weber po, Weber. Pero single B. Haya po ang pangalan niya sa Spotify. Meron na po siyang 2 single doon sa Spotify. Napakagaling po niya kumanta. Anyway, saan na tayo? The Dazzling Devon Hair. O nga no? Yari ako talaga sa inyo. Yari niyo ako. Aga-aga. Alright. Sino ba tayo? Kanino ba tayo magsisimula dito? Okay. Romantic Moon, Leo, Stone Troopers, sa ating mga YouTubers na mahilig sa YouTube. Stone Trooper, LMX, Red Maple Leaf, Leo, Dor Cortez, Kalapit Bulacan, Virgilio Vigi Villanueva, Zevic Anyones, Prime Reeves, YBR, Mark Anthony Perez, Ikeda Janet, siyempre laging nandyan. Leo Albibal, Bessie Alcira, Juliet, Christian Calio, Embel Raza, Boy Martinez, Triple A, 777, Zaira Torres, Virginia Sabit. Yung mga award po, i-google nyo na lang po ng Metro Manila Film Festival for Mama Sapano. Juliet, ilang taon kailangan i-recharge? Walang recharging po. You use it for 50 years and then you throw it away. And it's no longer active or radioactive because na-deplete na po yun. Kumbaga depleted. Just like depleted uranium, it is no longer radioactive. Walang nuclear waste po yan. Meron mga coating yan na ina-absorb din po yun, so hindi radioactive. Pero it's nuclear energy because it's an isotope of nickel 63. 50-year warranty. Siyempre, if it's less than 50 years, papalitan nila dapat yun. Hiwalayan, Leo, Nook Pamor, Virginia Sabit, meron pa po Best International Film pa. Hindi ko alam kung meron Best International. Wala pa naman. Nickel, yung sa barya. Exactly, it's nickel. Leo, Christian Carlo, Portable Nuclear Energy, Plasmoid Tech. Iba pa yun. J. Rome Merced from South Korea. O yun, yung mauubos na populasyon because 86% ang drop ng kanilang fertility rate. Mawawala na, maglalawa mga South Korean. Mario Joseph. Hindi, ang problema rin nga kasi po, dahil yung next generation nga, yung ating Gen Z, yan po ang pinaka-weird. Sapagkat ang Gen Z po natin, yan po ay hindi mahilig sa mga romance, sa physical contact, intimate contact, intimacy, sexual contact. In fact, ayaw nila mapanood yung mga drama, yung mga TV, at sari-saring mga downloadable na movie na meron sex at all. Sa kanila kasi, na-stimulate na sila, overstimulated po sila dahil nga dito sa internet, dito sa telepono at mga gadget, mga tablet, mga computer, yan po ang kanilang mundo. Kaya sa kanila, hindi po importante yung ganon. But at the same time, sila rin po ang pinaka, let's say, one way or the other, sila po ay walang keme-keme because hindi sila nagsasabi na, may relasyon na ba tayo? Ay, boyfriend, girlfriend na ba tayo? Hindi po ba ganon? Sa kanila po, ang mahalaga sa mga Gen Z ay situationship. Nandun na kayo sa sitwasyon. Kayo na. Yun na yun. Huwag nyo nang tawagin kahit ano. Pag tinawag mo ng kahit ano, maghiwalay na lang kayo. Yun ang ibig sabihin sa kanila nun. Herson Calvelo, huwag nyo na akong tanongin kung bakit alam ko yan. Sapagkat ako'y nakikihalubilo, syempre dyan sa ganyan generation. Wala ako sinasanto. Teresa Gicomo. Ang critical po dyan ay 12 years old to 27. Yan po ang age ng mga Gen Z. Okay? Gen Alpha is yun susunod na generation after 2024-25.
So, 16 years din po yun. Pagdating po ng 28, yan po ay Gen Y, millennial. Tapos, 28 minus plus 12 is 30 years old and above. Yan po yung Gen X. Okay? Pagkatapos, syempre, mga baby boomer na po yung susunod. Juliet, Christine Carlo, AAA, Bessie Alcira. Magal na yata ang lagay na yan sa Pilipinas. Ibig sabihin, sa dami ng bata, kahit saan ka tumingin. Noel Sico, Riyadh, KSA. Ayan na pa. J-Ron. Sex education is the key. Yes, definitely. Jim Pare, okay lang mag-take ng calcium with D3. Yung actually, ang vitamin D po ay lumabas ka lang sandali, dilat mo mata mo, magkakaroon ka na ng vitamin D. Automatic po sa katawan natin. With your normal lifestyle, tanggalin nyo po lahat ng matatamis sa buhay nyo. Ang atay po natin, gumagawa ng content na asukal na kailangan ng katawan natin. Every single day, sufficient po yun. Of course, everything assumes that you're healthy, you have a normal diet. You don't need exogenous sugars to feed yourself. You just need the normal diet. You don't need exogenous vitamin D kung naaarawan kayo. Alam nyo kung bakit marami po sa mga puti na nakatira sa Europe, US, Australia, bakit po may vitamin D deficiency sila? Hindi po lumalabas pag winter. Hindi nagpapaaraw. That's why pag meron ako nakikitang medyo maputi na Pinoy, biro ko, sabi ko, yung paaraw ka kasi sobrang mong puti. Kasi nga po, pag hindi ka nagpapaaraw, hindi mo dinidilat mata mo para magkaroon ng sunlight, hindi ka nagpo-produce ng vitamin D. Okay? Calcium. You do not need exogenous calcium. Ang calcium po nagaling sa baka, calcium para sa baka. Masosobrahan po kayo dyan. Ngayon, ang delikado po dyan, sinasabi nila, pinopromote, kailangan meron kayo exogenous calcium, na kailangan may intake kayo kasi kulang. Hindi po maganda at hindi po totoo yan. Sapagkat habang tumatanda kayo, hindi nyo mapoprocess, hindi nyo mame-metabolize, magko-coalesce at mag-precipitate po yan sa kidney ninyo, papatayin ang kidney nyo na sobrang calcium. Calcium stones po ang kalalabasan ninyo. So, ang dapat ginagawa po ninyo ay mag-exercise. Kapagkat ang katawan nyo, automatic, kapag kayo ay nag-exercise, titibay ang inyong mga buto-buto, titibay ang inyong mga kasukasuan, titibay ang inyong mga muscle, at titibay ang inyong endurance. Oh, yeah. Okay? So, ang pinaka-importante ay titibay. Diba? Oh, yeah. Yes. JBBPH Albay, Leonisa Millanes Tarlac, Carol D. Pampanga, Jico Filipino, AAA 777, ganda ni Haya. Nakita mo talaga, ito siya nagsabi kay Haya. Okay. Hindi ko nga alam. Tinatanong ko si Lian kung bakit Haya. Yun ang ginamit niyang pangalan. Francis Santos. Tapos, sino pa? Josephine Angeles. Deuterium is heavy water. Best fuel. Oh, yeah, definitely. Alphabet, hiniram ng Greeks sa Phoenicians, ancient Lebanese. Calcium, magnesium, ay sa pagsamahin. Pampango. Ano to? Pampangod, then magnesium. Tapos, pampabango. Then magnesium, vitamin D, kikinis ang skin. Actually, marami naman pong papakinis ng balat eh. Just don't let it stay on your skin for very long. Okay. Punta naman tayo sa ating mga Twitter ranters, ang X-rated natin, mga dating Twitter, mga tinapakers, mga anak ng tinapa. Rose Pablo, Christian Daly, Andres Juanabella, Macarceo 24, George, Nullifier 86, Rolly Malyari, Lil Boy, JBL, Japoktin, Jusel, Ronnie Arceo, Rose Pablo, Andres Juanabella, Georgie Douglas, sino pa ba? Raven, Nevermore. At ang kanyang model na pinakita sa atin ay, ano ba pangalan nito? Bianca King. Bianca King. Bikini. Wala pong close-up ha, sorry. Alas yun lang. Sa akin na lang yun. Or pumunta kayo sa timeline ko kung gusto nyo makita. Richard Ruiz, Ferdinand Peran, Masayro Ikeda. Sino pa ba nandito? George Cruz, Victoriano, Lim, Richard Ruiz, Rolly Malyari, Juan de la Cruz, Hardy Phil, Nullifier 6, Mr. T. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. Sa inyo pagtangkilik, you're so kind to animals. Okay. So, ano naman ang ating next topic dito? Okay. Gusto ko na tapusin ito, tsaka may 4 minutes pa lang naman tayo eh. Pakilabas nga yung graphics ko na na may listahan dyan ng 30%, 40%, 50%. Yan. Full screen na lang para mas madaling makita kasi medyo maliit yung letra eh. Okay. Marami po kasi nagsasabi na lahat ng ginagawa po ng doktor ay para sa inyong kapakanan. Okay, meron na po tayo doon. Pero hindi ko pwedeng sabihin na lahat po ng doktor ay ganyan sapagkat
tingnan nyo na lamang po ang sinasabi nila tungkol po pagdating sa betsin. Hindi lang po betsin na normal, pati yung mga normal na abnormal na betsin talaga na nakakasama sa ating kalusugan. Kasama na po dyan ang Pfizer, ang Moderna, si Junjun, tsaka si Ascal Sinakal. Okay? Yung mga betsin para dyan sa ating Palawan. Palawan kasi koron, naging corona. Okay? So, yan po ay listahan at schedule ng mga natatanggap ng doktor kapag kayo po ay bakunahan nila at dumami po ang kanilang nababakunahan. Tingnan nyo lang po yung bonus. If you are an Anthem member na ibabaksinate ka, kapag yung Anthem membership na nakaalat po sa doktor na yon, umabot ng 30%, bibigyan siya ng $20 per vaccine. Bawat bakunahan niya may $20 siya. Pagdating po dun sa incentive payments pa, 75%. Kunyari, lahat ng membro po ng insurance company, nung lumapit sa yung drug company, na pumasok sa iyo at nabakunahan mo yung quota mo ng 75%, $250 per patient po ang matatanggap nyo. Okay? Ang tawag po dyan ay hindi raw suhol according to the drug company. Ang tawag po dyan ay incentive. Ang insentibo na betsinan nyo lahat ng tao na pwede nyo betsinan sapagkat kikita kayo ng malaki. Binabayaran mo na yung doktor para tingnan ka. Kikita pa siya pag ikaw ay binetsin. Pag tinurukan ka, malaki pa ang kita. Hindi ko sila sinisiraan. Hindi ko rin sinasiraan ang mga bakuna. Ang sinasabi ko lang, huwag kayo magmamalinis na hindi kayo kumikita at para sa kalusugan lang ng pasyente ang ginagawa ninyo. Meron din kayong konting kawalangyaan. Hindi ko po nila lahat. Meron mga doktor na ganyan. Meron mga doktor na nag-oopera kahit hindi kailangan. Lalo na appendicitis. Sasabihin sa'yo appendicitis when exactly naman, hindi naman appendicitis yun. Sasabihin sa'yo may problema ka sa gallbladder, hindi naman gallbladder ang problema mo. Sasabihin may problema ka sa puso, when actually it is costochondritis. Sasabihin sa'yo may problema ka na kailangan operahan sa iyong breast sapagkat meron kang breast mass, but it's just an adenoma. So yung adenoma, hindi po problematic yan, lumalaki, lumiliit, hindi po malignant yan. Unless saksakan ng kalakihan, in which case it could be a costochondroma, it could also be another of those cancers, the precancerous lesions na pwede nyo tanggalin, yun po ang exception. But, pag sinabi sa inyo, ay may maska, tanggalin natin. Kaya nakakaasar, may makikita akong pasyente dati, nung nandun pa ako sa PGH, 3, 4, 5, 6 ang mga sugat dun sa kanilang mga boobs dahil tinanggalan ng fibroadenoma. Hindi po kami nagtatanggal ng ganun. Hindi po namin tinatanggal ng adenoma, hindi po tinatanggal yan kasi lumalaki, lumiliit yan. Adenoma lang po yan, hindi po malignant. Unless it's disfiguring. Huwag nyo po lokohin ang mga pasyente ninyo para lang kayo kumita. Lalo na yung sa appendicitis. Medyo mahal yan eh. Nabalitaan ko yung kaibigan ko, 75,000. May nabalitaan po ako, sumisingil ng 700,000 para sa appendectomy. Ganyan po kawalang niya ang ibang doktor ngayon. Hindi kumita ng COVID, gustong kumita ng malaki. Si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Bye! Ito po ang final segment ng Yes, Yes, Yo, Topacio. Ako po si Doc Che Lejano. Sa ngalan po, attorney for the Topacio na absent na naman ngayong araw na ito. Yes. Sabi ni Bixby, costochondritis is the common differential diagnosis of angina pectoris. Correct po yan. Kaya lang ang angina pectoris kung differential diagnosis ay nagre-radiate po. Angina po is yung parang dinaganan kayo ng elepante sa inyong chest at parang kayo hindi makahinga at nagre-radiate po yan starting from the lower part of the neck all the way to the left arm. If it's the opposite side, it is not angina pectoris by definition. However, meron din pong tinatawag na posterior segment na heart attack, which is angina pectoris. Pero since nasa ilalim po, ang puso po natin kasi ay korteng medyo triangle. Yung lower end ng triangle, pag doon po nanggagaling yung problema at medyo sa likod, ang masakit po na mararamdaman nyo ay galing po rin sa likod. It's in the middle of the back, slightly on the left side. Yan po mararamdaman pag nag-heart attack na kayo. Tapos, ano pa ba nandito? Cancer, etc., betsin, incentives, Ajinomoto, betsin. Hindi po Ajinomoto yung sinasabi ko pag sinabi ko betsin. It's just a something we substitute. Kasi nga, pag sinabi natin vaccine, ay tayo may kakancel. Alam niyo naman, mga ganyan. Actually, marami pa ako dapat ibalita sa inyo. Kaya lang sa dami, kailangan ko siguro about 5-6 hours. An entire week. Tingnan natin, pag maging absent ng 1 week si Perdi, pwede nating i-shorten. Dahil po nagsimula, alam niyo ba yung corona na yan, yung Palawan na virus? Nagsimula po yan, 1960s pa, dinidevelop nila. At yung unang SARS, yung SARS-CoV-1,
Part po 'yun nung ginagawa po nila dito po sa sa corona. Yung coronavirus ngayon. Part po 'yan. Yan. Tapos tinesting na rin nilang sari-sari. And it's also related to HIV. Yung ginawa po ni FU Fauci. Yan po si Raulong yan. Yan po ang nagtutulak ng mga droga-droga para kumita yung pharma. Alam niyo po kung bakit? Meron po sila kasing patent sa lahat po ng mga drogang yan. Kumikita sila ng daan-daang milyon. Diyan po sa mga gine-develop nilang para wala silang pakialam kung may namamatay, meron nababaldado, wala silang pakialam doon. Ang pakialam nila ay kumikita sila. Diyan po ang kawalangyaan ng mga taong yan na nandun sa Amerika na pinagluloko ang sambayanang mundo, ang buong sanlibutan. Okay, final natin. Meron pa tayong mga 7-8 minutes. Ang banatan natin ay actually, gusto kong banatan is yung tungkol po dun sa kay Master Hans, no? Hans Kwa, yung ating Pungsoy Master. Ginrupo ko, based on somebody else, yung mga pungsoy-pungsoy, ang pinakaswerte po lumalabas actually, hindi po ang dragon. Normally, pag taon po, nung particular na sign, because their signs are based on years, tsaka lunar cycle po ginagamit nila. Ang pinakaswerte po na lumalabas, nadamay ako dyan Ang pinakaswerte po, in terms of pag-aani ng kanilang mga pinagdaanan kasi naghirap sila nung previous years. Okay? So, ang mga mamamayagpag at aani ngayon ay ang snake, ang ox, tsaka ang pig. Doon kayo magsidikit. Maghanap kayo ng kaibigan nyo o kamag-anak na snake, ox, tsaka pig. Ako po, pig. Yung ex ko po ay ox. Yung snake, yun pa, isang kaibigan ko rin. So, maganda magne-negosyo-negosyo kami. Ngayon, yung mga skillful strivers, ang tawag nila. Kaya skillful strivers, masisipag. So, in other words, kung umaani ang snake, ox, at pig, sila po yung mga paakyat na nag-aral, nagsumikap, nagtiyaga, na ngayon ay malapit na rin po sila mag-ani. Yan po ang horse, rat, tsaka dog. Horse, rat, and dog. I'm making it simpler kasi ginugrupo ko na nga na three signs at a time. Ngayon, yung mga medyo seswertihin sapagkat nagsisipag din sila, yan po naman yung mga goat, rooster, at tiger. Goat, rooster, at tiger, yan yung mga chance champions. Mas may swerte sila. Pero kaakibat ng swerte ay meron din malas. So mag-iingat din po dapat yung mga yan. Okay? So yung mga seswertehin na dapat din magsumikap at medyo mag-ingat, yan po goat, rooster, tiger. Yung mga masisipag at hindi sumusuko, malapit na mag-ani, horse, rat, and dog. Tapos yung mga aani ngayong taon na to ay snake, ox, and pig. Yung mga natitira, yan yung mga challengers. Yan yung gusto nila mag-start ng mga bago, pero kailangan siyempre prepared ka, huwag kang hataw ng hataw. Kasi do not, in any situation, whether you are a fortune master, skillful striver, chance champion, do not rely on luck. Kailangan po, kayo po ay magdagdag ng inyong kaalaman, magdagdag ng inyong kakayahan para kayo po ay mangibabaw. The tenacious challengers, in other words, babaguhin nila yung kanyang faith, ang kanilang faith, that is, dragon, monkey, and rabbit. Okay? So yan po ang simple lamang. And since malapit na po tayo Chinese New Year, ang hahatawin ko naman po ngayon ay yung mga pagkain na maganda natin ipaghanda sapagkat yan po ang magdudulot din sa atin ng swerte. Okay? Yun ang sabi-sabi nila. Inibigay ko lang po sa inyo para meron tayong kaalaman. Unang-una, yung mga pansit. Okay? Noodles. Because yan po ang simbolo ng longer life and happiness. Mahabang buhay at kaligayahan. Okay? Mas mahabang noodles, mas okay. At pag kinakain ninyo, huwag nyo raw puputulin. Yung mahabang mga noodles, huwag nyo puputulin. Huwag nyo gagayatin. Yung mga spaghetti, huwag nyo gagayatin. Huwag nyo gugupitin. Okay? Pati yung mga bata, turuan nyo po na sumipsip. Pero yung sip-sip po, hindi kagaya ng politiko o yung mga walang gustong makuha sa inyo, kundi ang inyong kaalaman at inyong panahon na sila lang ang makikinabang, hindi kayo. Yan yung mga sip-sip na hindi ko gusto. Medyo malakas ang radar ko pagdating sa mga sip-sip. Ang sisip-sipin nyo po ay yung noodles. Huwag nyo pong hahatiin, gugupitin, gagayatin. Okay? Sip-sip talaga dire-diretso. Do not cut the noodles. Otherwise, pinuputol nyo rin po yung sarili ninyong swerte at kaligayahan at yung buhay. Yun po ang pamahiin. Nagsisimula na nga tayong pamahiin, ituloy na natin. Do not cut the needles. You will cut your luck and you might cut somebody's life also and shorten it. Okay. Lumpia.
Bakit? Kasi nga po, ito, nakakatuwa eh. Sabi nila, mukha daw gold bars yung lumpia. Eh di ba, pag niluto mo may pagka-yellow, mukhang gold bars. Kaya swerte raw ang spring rolls, ang lumpia, pagdating po dito sa Chinese New Year. Oh, yeah. Ano pa? Ito, medyo nakakatuwa. Steamed fish. Kailangan steamed, hindi fried. Kasi ang sinisimbula, sinasagisag ng steamed na fish ay abundance and increased prosperity. So, medyo dadami ang ating kung ano-ano na pinagsusumikapan. Pero, kailangan buong isda ang isisilbi ninyo. So in other words, kung meron kayong isi-steam na isda, kailangan buong-buo yun. Huwag niyong gagayatin, huwag niyong puputulin, huwag niyong ihiwalihan, huwag niyong kakalahatiin, whether halahati, yung buntot, ulo, hindi. Kailangan buo-buo. yeah. Huwag din yung hahatiin niyo sa gitna para mahaba, nakalahati lang pala ng isda. Hindi. Kailangan buong isda. yeah. Okay? So yun ang gagawin natin para sa New Year. Meron tayo isang minuto pa. Okay. Dumpling. Siomay. Alam nyo kung bakit swerte raw yung siomay? Kasi kahawig daw ng pera ng inchik nung panahon na yon. Hindi ba nakakita na kayo yung mga charms na nabibili doon sa mga Chinese stores na para sa swerte? Yung mukhang salakot? Yun po ay ingot. In other words, yun po ang pera dati. Eh yung mga lumpia ay mukhang ingot. So in ancient Chinese currency, para silang vapor, yun na sinusot sa ulo. Kaya swerte raw yung dumpling, yung siomay. Tapos, syempre, yeah. ang walang kamatayan, tikoy, tsaka ewan ko kung ano tawag doon sa tikoy na parang rice balls eh. Parehong gawa sa malagkit. Yung isa, nianggao, which means tikoy. Yung isa naman, tangyuan. Yun malagkit na bola ng bigas na malagkit. Kasi yung tikoy, prosperity. Tapos, yung tangyuan is parang union. So in other words, parang ano yan eh, yung solidify and fortify your family. Tapos, ang huli, syempre, ay yung mga prutas na bilog. Preferably and preferentially, tangerines and oranges. In other words, yung tangerine, di ba? Ano nga ba tawag doon sa Tagalog? Yung mga orange na maliliit. Pagkatapos yung orange mismo, bright color and round shape. Fullness and wealth. Yun po ang symbolism niya. Kaya yan po. And with that, huwag niyong kakalimutan, malapit na po ang Chinese New Year. Siyempre, maganda rin may ingay. Nagtaka ako, tinanong ko isang kaibigan ko, bakit nga ba ang daming nasa Hong Kong ngayon? Puro Hong Kong Disney, nakikita po, nakapost dun sa aking mga timeline sa mga aking kaibigan. So nga pala, meron palang special show sa Hong Kong Disneyland pagdating po ng Chinese New Year. Kaya pala maraming nandun. Akala ko, ina-avoid lang nila yung magbigay sa kanilang mga inaanak. Okay. Maganda rin yun eh. Wala ka masyadong mga pakakainin. Kayo na lang doon. Mag-enjoy na kayo sa China. Or, in other words, Hong Kong naman yun eh. Hindi naman, well, it's part of China. What the heck? Alright. And with that, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ang ating mga staff dito ay News Director Judith Estrada Lerino, Desk Editor Drew Nasino, Tech Engineer si Chelo Pingol, nandiyan na naman si Chelo, Wenner Contihino, Jenny Rico Hermoso, Kent Sale, yeah. Giljon Reyes, kararating na ni Giljon, nakita ko kanina, Broadcast IT, Dondon Gigante, teleprompter, ang ating paborito si Bam Abella na mahilig sa Yakult, writers, Raisa Daja, Katrina Gonzalez, parang artista yan, di ba? Si Katrina Gonzalez. Hyacinth Ludovico and Laika Cuevas. Hey! Communication Assistant Eliza Quevedo and Jessa Barameda. Pangalan ng artista. Ang susunod na programa natin ay Balitang Bayan with Jelly Mendez. Akala ko birthday ni ano? Oh, birthday nga. Happy birthday, Laika Cuevas! Hui! Happy birthday, Larry Borda, Aliw Utility, and Richard Bertuso, Oh, yeah. IC Manager ng Iloilo. Maraming salamat sa inyong pagtilik. You're so kind to animals. And with that, mag-iwan po kami sa inyo ng isang bagay na susupin sa inyong pagnanasa! Kikitil sa inyong pagkakasala! Oh, yeah. At titimon sa inyong kaisipan na huwag makikiapin! Yeba! Yes, yes, yo! Topa Show! Babayagin. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topa Show!